continue sa atin pong topic. We're here now in the last part of the book of Jude. We're going to continue to study the book of Jude. Now in verse 20 to 25. Once again, thank you for coming. Those of you who this is the first time to come, welcome sa True Gospel Church, and even those sa mga nanonood po ngayon, purihin po ang Panginoon. And I believe with all my heart na this is the divine appointment. This is not a coincidence or accident. Why you are watching right now, why you are here, God placed you here for such a time as this dahil mayroon pong magandang plano ng Diyos sa atin po. Amen? Amen. Now we're going to study about last part ng book of Jude. We're now in part 5 and we're going to talk about verse 20 to 25. There is only one chapter. Napakaigli lamang pong yung book na yan. Ano? And we know that in this verse 20, let's read it. But you, dear friends, by building yourself up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Be merciful to those who doubt, save others by snatching them from the fire. To others show mercy mixed with fear, hating even the clothing stained by the corrupted flesh. To him who is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Napaka natin ang Panginoon. Sa Tagalog, sabi niya rito, ngunit magpakatatag kayo. Notice the word, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal. Notice the word yung kanya pong sinasabi ni Jude, the half-brother of the Lord Jesus Christ, who's also known as the brother of James. Magpakatatag kayo, sabi niya, ngunit, ito yung bandang huli niya na ito, sabi niya, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Bakit niya kaya sinasabi na magpakatatag tayo sa ating pananampalataya? Because sa ating pananampalataya, there are many challenges. Amen? At sabi niya, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos, habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, mayroon silang inaasahan na yung kanilang pananampalataya, kailangan nilang magpakatatag sapagkat yung kanilang pananampalataya ay hindi ito nangangulad ng walang kabuluhan. Yung kanilang ginagawang pagtitiis, pagtatyaga ay mayroon pong kabuluhan, kundi mayroon po silang inaasahan na darating ang Panginoong Hesus minsan isang araw. Di po natin alam kung kailan yun, hindi nila alam. Pero tinitiyak ni Jude na darating nga ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Bakit manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos? Kasi mayroon po sa atin minsan nang nakakilala sa Panginoon, pero yung pag-ibig ng Diyos, yung first love, kapag hindi na po tayo nag-dwell sa fellowship, yung excitement natin sa atin pong pagbabasa ng kanyang salita, sa atin pong pag-aaral po sa Bible study, nawawala na po. Kaya sabi po niya, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang, notice again, habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo, pakinggan nyo, ng buhay na walang hanggan. Amen. Na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan. Means, there is life after death. Amen. Ibig sabihin, hindi lamang sa buhay na ito, ngunit higit sa lahat, maging sa buhay na darating, na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Kawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Bakit? Di talaga mawala yun Sabi niya, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Instead na magalit ka doon sa mga tao minsan na hindi nag-uukol ng panahon sa Panginoon, minsan ikaw na nagbabahagi, pinagpipray mo, para bang hindi nila binibigyan ito ng importansya.
Pero sabi niya ni Jude, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Bakit? Kasi sabi niya, agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Notice the word, upang mailigtas sa apoy. Bakit? Kasi alam ni Jude na ang isang tao hindi nagbibigay ng importansya sa biyaya ng Diyos. Sa ginawa ng kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo, hindi binibigyan ito ng halaga. Alam ni Jude ng isang tao na hindi manampalataya, hindi kilalanin, hindi tanggapin ang Panginoong Hesus, hindi magkaroon ng pusong nagsisisi, ito ang kanilang pupuntahan. Kaya sabi niya, na-encourage niya yung mga brethren, agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong takot. Kasi sinasabi niya rito na kahit tayo, responsible din tayo sa ating sarili, pero hindi tayong pananagutan. Kaya sabi niya, kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahiran ng kahalayan sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalulwatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kalulwatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pinasa ko pa lamang yun, di ba? Ganun yung mga kapatid. So here, Jude was intended, I just need to give a little bit summary because this is the last part of the book of Jude. Jude was intended to be an encouraging and uplifting message on the theme of salvation. Yun ang kanyang purpose. But when he began to write, the Holy Spirit impressed on him the need for a hard-hitting warning about false teachers. Gusto niya sanang magsulat ng patungkol sa kaligtasan para ma-encourage yung brethren, pero in-impress sa kanya ng Holy Spirit, nakikita niya na ang daming mga nadaya, nalinlang, ang daming mga nagsasabing mga Kristiyano nasa loob ng simbahan, pero hindi pinamumuhay yung salita ng Diyos. Mayroong nagtuturo ng ibang gospel maliban sa itinuro ng mga disipulo ng Panginoon. Yung mga tinatawag po nating mga false gospel. Kaya ito yung parang yung conviction ng Holy Spirit. Kaya isinulat niya ito. The message here is short but very important topic. Short but very powerful message. What are the purpose of the book? The book of Jude. Kung binabasa mo, 25 verses lamang napaka-iksi pero very powerful yung message. Napakaganda yung pwede nating marami tayong mga napag-aralan na. To exhort believers to contend for the faith, kailangan nilang magpakatatag. And then to warn about the danger of false teachers. Also to remind believers of God's past judgment on sin. And then to encourage Christian compassion. And we know who's the author of Jude is traditionally thought to be Jude, the brother of James and a half-brother of Jesus. Explain ko na po yung nakaraan. So the book of Jude is a powerful and urgent call to remain steadfast in the faith and to guard against false teaching and ungodly behavior. Verse 21, the Bible says, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesus Kristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. So this particular verse, Jude 1:21, is a call to believers to maintain, notice the word, to maintain their connection to God's love and to eagerly anticipate the mercy of Jesus Christ, which leads to eternal life. So one of the key themes in Jude 1:21 is the importance of maintaining a deep, abiding connection to the love of God. This love is steadfast, unwavering, and unconditional. It is the foundation of the Christian faith and the source of believers' strength and hope
by encouraging his readers to keep yourselves in the love of God. In the love of God. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Meaning kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, kahit anong temptation, manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Bakit? Kasi yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, hindi kayang pantayan ng kahit anumang pag-ibig sa mundong ito. Hindi maikukumpara. Kahit ibigin mo pa, sabi ng isang awitin, kahit ibigin mo pa ang lahat ng tao sa daigdig, hindi mapapantayan ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Pinatunayan niya yan, He demonstrated His love toward us while we will still sinners. Christ died for us. Amen? Amen. So in this context, in Jude 1:21, serves as a beacon of hope and encouragement for believers. Despite the challenges and temptation they face, they are to remain anchored in the love of God and to eagerly anticipate the mercy and eternal life that come through Jesus Christ. By keeping themselves in the love of God and looking for the mercy of Jesus Christ. So believers are able to navigate the challenges of life with hope and confidence, knowing that their ultimate destiny is secure in the hands of a loving and merciful God. So in the face of false teachings and ungodly behavior, in this verse encourages believers to stand firm in their trust in God and His promises. Why? Because that kind of hope na pinagkakaloob ng Diyos sa atin is not just like yung hope na ino-offer ng mundong ito na pansamantala lamang. It will entertain you only. Yung hope na ino-offer sa atin ng Panginoon ay based on His love that He will not disappoint us because the one who promised is faithful and true. Proven, faithful and true to all His promises. Patapuan natin ang Panginoon. It is a timeless message that continues to inspire and uplift believers today. Walang kupas, mga kapatid. Ang mensahe ng Panginoon sa atin, ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos noon hanggang ngayon, hindi nagbabago, mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya manatili kayo, sabi niya ni Karsha, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Tanong mo yung katabi mo, nanatili ka ba sa pag-ibig ng Diyos? O sabi mo, o nanlamig ka na. Sabi mo, huwag kang manlalamig. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya wag po sana natin isipin, mga kapatid, na kapag mayroon pong masamang nangyari sa atin, hindi magandang nangyari sa atin, wag sana nating isipin na ang Diyos ay may kaagawan, mga kapatid. Sometimes, mga kapatid, inaalam ng Diyos yung mga bagay na ito sa buhay natin. Minsan, hindi natin kayang unawain, mga kapatid. Pero bagamat hindi natin kayang unawain, magtiwala pa rin tayo sa Panginoon. Dahil siya yung Diyos na makapangyarihan. Akala natin pangit. Pero sa Diyos, mga kapatid, lahat ng kanyang ipinapahintulot na mga bagay, mga kapatid, na pangyayari, ipagkatiwala natin na ang Diyos ay mabuti. Amen. Kahit hindi natin maunawaan. Bakit? Kasi Diyos siya eh. Amen? Amen. Magagawa niya ang lahat. Kaya wag po nating isipin na parang pinabayaan na tayo ng Diyos, hindi na tayo mahal ng Diyos. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Ini-encourage nga niya tayo na manatili sa kanyang pag-ibig eh. Alam niyo ba, mga kapatid? Hindi naman ang Diyos ang lumalayo sa atin eh. Tayo yung lumalayo sa Diyos. Kung tatanungin natin ang ating sarili, bakit tayo lumalayo sa Diyos? Alam mo kung bakit? Tayo ang may gagawa. Amen? Amen. Kasi iniisip natin minsan hindi tayo karapat-dapat. Nag-uumpisa ka pa lang na lumapit sa Diyos, ang nangyayari sa iyo, yung condemnation ng demonyo sa iyong isipan, napakalakas na kaya ayaw mo nang lumapit. Ang dami mong boses na naririnig. Boses ng mga tao na minsan ay hindi naka-align sa salita ng Diyos. Boses ng demonyo, minsan sarili mong boses. Paano naman yung boses ng Diyos? Paano natin malalaman? Paano natin masasabi na boses nga ng Panginoon yun?
Amen? Amen. Sabihin mo, mananatili ako. Mananatili ako. Mananatili ako sa pag-ibig ng Diyos. Mananatili ako sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Kaya nga, ang invitasyon sa atin ng Panginoon, come unto me. Draw near to God. Come close to God. And He will come close to you. Draw near to God. And He will draw near to you. Come unto me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest. Amen. Yan yung invitasyon ng Panginoon. Pero bakit lumalayo ka? Kasi alam natin sa sarili natin minsan, isip natin, hindi tayo karapat-dapat. Sino bang makakapagsabi na mayroong karapat-dapat sa atin kung wala ang biyaya ng Diyos sa atin? Amen. Ikaw at ako, tayong lahat kailangan ng habag at biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Hindi sa sarili nating katwiran, hindi sa sarili nating kabutihan. Lumapit lamang tayo sa Diyos nang may pusong nagsisisi. Ano man ang iyong buhay, ano man ang iyong nakaraan, ano man ang iyong kalagayan. Come as you are. And God is able to transform your life. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Verse 22. And of some have compassion, making a difference. Notice the word, making a difference. And others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh. Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Sino ba sa atin dito ang nag-aalinlangan? Nag-aalinlangan ba tayo sa pangako ng Diyos? Nag-aalinlangan ba tayo sa salita ng Diyos? Ano po ang pagkaalinlangan natin? Sabi niya, agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Amen. Yes. Anong ibig sabihin nun? With love and respect, mga kapatid, kapag ka nakikita natin ang isang kapatid na napapahamak dahil sa kanyang buhay, huwag kang manahimik. Kung pababayaan mo lamang ang masama, magpapatuloy siya sa kanyang kasamaan, at kung walang sasaway, mga kapatid, sino? Ganon din tayong pananagutan. Gawin natin yung part natin. Amen. Hindi mo kayang baguhin yung tao. Pero pwede mo naman siguro siyang ipanalangin. Pwede mo siguro ipadama ang pag-ibig ng Diyos na iyong natanggap, lalo na ngayon yung kanyang salita. At kapag ginawa mo yung part mo, then God will do His part. Amen. Amen? Amen. Kaya ang alisan niya, agawin ninyong iba upang mailigtas sa apoy. Ang pinag-uusapan dito, hindi 5 years ang sentensya. Hindi 10 years. We are talking here about eternity, separation sa presence ng Panginoon. That is eternal. Walang hanggan. Tingnan niyo yan, mga kapatid. Ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong takot, kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahiran ng kahalayan. Notice the word there. Even the garments spotted by the flesh. This passage contains powerful advice on how to interact with fellow believers and non-believers in the Christian faith. It offered guidance on how to approach those who may be struggling in their faith or living in sin. Meron siguro mga nag-struggle sa kanilang pananampalataya, nahihirapan sila. Meron namang iba na nabubuhay pa rin sa kasalanan. Tinuturo niya kung paano natin sila i-approach, kung paano natin sila ipanalangin, paano natin sila i-share yung salita ng Diyos. Hindi niya sinabing manahimik ka lang. Hindi respeto yun. Alam mo yung isang tao, mapapahamak siya kapag nagpatuloy sa kanyang kasalanan, mapupunta siya saan? Sa apoy ng impyerno. Kung naniniwala ka talaga dito, mananahimik ka? No. Minsan, alam natin na hindi matutuwa yung mga tao na sabihin mo ang katotohanan. Dahil totoo na masakit ang katotohanan. Mahirap tanggapin kung minsan. Amen? Amen. Are you with me? Amen. Sabihin mo,
Masakit ang katotohanan. Masakit ang katotohanan. Pero higit na mas masakit Pero mas higit ang kasinungalingan. ang kasinungalingan. Sumasaktan na ako sa katotohanan, Masaktan na ako sa huwag lang sa kasinungalingan. Huwag lang sa kasinungalingan. Palakpan natin ang Panginoon. That's why the Bible says, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Meaning, knowing the truth shall set you free. Hanggat hindi mo nakakamit ang katotohanan, hindi ka mapapalaya. Ang tanong, kaya mo bang manindigan sa katotohanan? Dahil sasabihin ko sa iyo, masakit ang katotohanan. Pero yun lang ang paraan upang ikaw ay maging malaya. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. May mga tao, ino-offer na sa iyo ng Panginoon yung kalayaan, ayaw mo talaga eh. Gusto mo talagang nanatili ka sa bilanggo hanggang kailan ka magtitiis. Ino-offer na sa iyo ng Panginoon ang kalayaan. Pero minsan ayaw pa natin. It offers guidance on how to approach those who may be struggling in their faith or living in sin. The purpose of the letter is to address the issue of false teachers and warn Christians to remain faithful to the true teachings of the faith. Kasi alam natin na may mga false teacher na mga sugar coating yung kanilang mga message nila. Puro mga motivation and encouragement. That is okay. No problem about that. Pero they will not speak about repentance. They will not speak about sin. They will not speak about hell. They will not speak about that. They will speak about abundance, prosperity, eternal life, healing, blessing, abundance. Lahat na ng mga abundance, prosperity, lahat. You with me? Amen. Dito maririnig nyo lahat. Kahit yung ayaw ninyong pakinggan, maririnig ninyo. Amen? Amen. Are you with me? Amen. Kasi sabi ng Biblia, di ba, on the last days, mamimili sila ng alin? Na mga teachers na magtuturo sa kanila yung mga magaganda lamang sa pandinig. Amen? Amen. Sabihin natin, basahin natin, simple and plain, yung salita ng Diyos. Tanggapin man ng tao o hindi, walang problema. Kasi kahit hindi niya tanggapin, once the Word of God has been preached, mga kapatid, the Word of God is still powerful. Mananatiling makapangyarihan ang salita ng Diyos. Tanggapin mo man o hindi, walang problema. Pero ang salita ng Diyos, mananatiling makapangyarihan. Amen. Amen? Amen. Heaven and earth will pass away, but my word will remain forever. Sabi ng Amen. Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So in verses 20 to 23, Jude provides practical advice. Practical advice on how to deal with different types of individual within the Christian community. Iba yung approach sa Christian community sa mga believers and unbelievers, magkaiba yun. Amen? He encourages believers to approach some with compassion, seeking to make a positive difference in their lives. Seeking to make a positive difference in their lives. This attitude of compassion and empathy is central to the teaching of Jesus. Teaching ni Jesus yan. Noon hanggang ngayon, hindi nagbabago yan. At ang mga aral ng Panginoon, libu-libong taon nang nakakaraan, mga kapatid, ito yung mga walang kupas na aral ng Panginoon na hindi nalulunga. Hanggang ngayon, nananatiling makapangyarihan at effective ang teaching ng Panginoong Jesus. Amen. The teaching of Jesus, who demonstrated love and mercy towards those in need. At the same time, Jude also acknowledges the needs to confront and challenge certain individuals with a sense of urgency. He speaks of pulling them out of the fire and hating even the garments spotted by the flesh. This language conveys a sense of seriousness and urgency in dealing with those who are in danger of being consumed by sin. Seriousness, ibig sabihin, we are not playing games here. Ito ang kahinatnan ng tao na ayaw magbago sa kanyang kasalanan. Ito ang kanyang kahinatnan. Saan? Apoy, sa parusa ng apoy. Ito ang kanyang kahinatnan. Kaya maging seryoso kayo, sabi niya, sa inyong pananampalataya, magpakatatag kayo.
Are you with me? Amen. Yan yung sinasabi niya yan. Kasi nakita niya na ang galing sa umpisa, pero hanggang umpisa lang. Maraming mga tao dati naglilingkod sa Panginoon. Dati ay, paawit-awit siya, hallelujah, praise the Lord. Pero pagdating ng mga pagsubok, ng mga temptation, ng mga hindi na nagpatuloy. Nakita ni Jude yan. Kaya sabi niya, magpakatatag kayo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Encourage nyo sila. Agawin ninyo sa apoy. I-share niyo sa kanila yung salita ng Diyos. I-share niyo sa kanila yung gospel. Kasi dito sila mapapalaya. Amen? Amen. The image of pulling someone out of the fire emphasizes the importance of taking decisive action to rescue those who are at risk. This is a reminder of the responsibility that believers have towards one another to provide correction and discipline when necessary. When necessary. Why? Because the Word of God is what? Profitable in teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Kasama po lahat yun, hindi lang rebuke, hindi lamang teaching, correcting, and also what? Training in righteousness. So that the man of God, para alin, may layunin siya para maging kalugod-lugod yung isang tao sa harap ng Diyos. Amen. This is a reminder of the responsibility that believers have towards one another to provide correction and discipline when necessary. One of the central themes of this passage is the need for discernment and wisdom in dealing with others. Kailangan mo ng discerning. Kailangan mo ng divine wisdom na nagbumula sa Panginoon. Hindi yung worldly wisdom. Hindi yung worldly advice lamang. Kailangan yung advice natin naka-align sa salita ng Diyos. Kailangan yung advice natin, nakalulurgod sa Panginoon, nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon, nakakabuti sa iyong kapwa, na kung saan magdudulot ito sa kanya magtutulak sa kanya ito ng pagsisisi. Magkaroon siya ng pusong nagsisisi. Upang makita niya ang liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Amen. Kailangan mo ng discerning, hindi lang yung puro sympathy ibibigay mo. Mahalaga yon. Pero kailangan natin ng discerning. Yung kanya bang sinasabi ay totoo? O ang kanyang sinasabi lamang ay para bigyan mo siya ng sympathy lamang? Sabihin natin yung totoo kahit ayaw nilang marinig, ayaw nilang tanggapin. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, ang magpapalaya sa tao. Pero huwag natin kakalimutan na maging compassionate tayo. Huwag natin kakalimutan na may pag-ibig natin yun na ipinapahagi. Kaya sabi niya, magkaroon din kayo ng takot. Anong ibig sabihin nun? Kailangan din natin examinin yung ating sarili. We don't need to be pretend like you are righteous na parang wala ka ng hindi ka na prone sa temptation. No. Lahat tayo kailangan ng grace ng Panginoon, kaya kailangan mong manatili Kasi kung hindi ka manatili, delikado. Sabi mo sa iyong katabi, pag hindi ka manatili, delikado ka. That's the reality, mga kapatid. Pag bumitaw ka, sa isang habit, pag bumitaw ka, anong mangyari? Bangin yan, mga kapatid. Yan ang kalagayan talaga. Si Satanas ganyan, nag-aabang siya Mawala ka lang sandali, makalimot ka lang sandali, delikado ka. Amen? Amen. Kaya manatili ka sa pag-ibig ng Diyos, manatili ka sa pangako ng Diyos, panghawakan mo yung kanyang salita, dahil kung hindi, delikado. Are you with me? Amen. Sabi mo sa'yo katabi, narinig mo ba yun? Narinig mo ba yan? Amen. Palakpakan natin naman. Believers are called to be sensitive. Amen? Are called to be sensitive to the needs of those around them. Showing compassion and understanding. Kailangan mo maging sensitive, kapatid din. Showing what? Compassion and understand. What does it mean? Means inilalagay mo yung sarili mo sa katatayuan mo sa kanila. You don't compromise, of course. Pero inuunawa mo, hindi ka agad-agad parang nagda-judge ka na agad. No. At the same time, they are also called to confront sin and error, seeking to bring about repentance and transformation. Yung purpose ng correcting, yung purpose ng pakikipag-usap, para alin? To bring about repentance and transformation. Ang layunin nito, ang purpose nun,
para yung tao magkaroon siya ng pusong nagsisisi upang sa ganon matransform yung kanyang buhay, dahil kung hindi, ang kalalagayan niya apoy. Kaya agawin mo, sabi. Amen? Amen. Tingnan mo yung sarili natin. Nung tayo'y nawala sa pag-ibig ng Diyos, lumayo tayo. Hindi naman lumalayo ang Panginoon sa atin eh. Nung lumayo ka, anong nangyari? Tingnan mo yung sarili mo. Masaya ka ba talaga? Happy sometimes. Sometimes, you're happy. Pero ang tunay na kagalakan, mga kapatid, hindi ng career mo, hindi yung kung anong mayroon ka, kundi yung tunay na kagalakan, kapayapaan, makakabit lamang sa nagbigay ng buhay sa iyo. Amen. Amen? Yung nakakakilala sa iyo. This delicate balance requires wisdom and discernment, as well as a deep reliance on the guidance of the Holy Spirit. Kita nyo? Kailangan mo ng wisdom, kailangan at least alam mo yung salita ng Diyos, at hindi ka nananangan lamang sa sarili mong karunungan, kundi nananangan ka sa gabay ng banal na Espiritu. At nagiging sensitive ka, ito ba yung tama ko bang sabihin, Lord? Baka masaktan siya, Lord, I pray, hipuin mo yung kanyang puso. Bigyan mo ako ng wisdom, Lord, kung paano ko i-share yung pag-ibig mo sa kanya. Lord, gusto ko siyang invite sa church, pero hindi ko alam kung paano. Panginoon, hipuin mo siya. Alam ko, Panginoon, yung kanya pong ginagawa ay hindi nakalulugod sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko ito umpisahan, Lord, pero alam kong masaktan siya, pero bigyan mo ako ng lakas. Bigyan mo ako ng courage, Panginoon, upang makita niya, Panginoon, hindi yung panghuhusga ang nakikita niya, kundi nakikita niya yung genuine concern ko, Panginoon, na gusto ko siyang baligtas, Panginoon. Gusto ko maging maayos yung kanyang buhay, buhay ng kanyang pamilya, at higit sa lahat, Panginoon, yung relasyon niya sa iyo, Panginoon. Dahil alam ko, Panginoon, mayroon kang calling sa kanyang buhay, Panginoon. Amen. Amen? Hindi yung sugod-sugod ka kagad basta-basta doon. Sabi mo sa tabi, huwag ka sugod-sugod. Sugod ka ng sugod, mamaya, bigyan kita ng punta ako doon kasi bigyan ko ng advice, magagandang advice. Mamaya-maya kunti, pareho na kayong nalasing. Ang ganda ng mo, advice mo sa akin Brad, kasi tinan mo ako. Di ba, ganun ka minsan, di ba? Ako, ayos ng buhay ko eh. Alam mo, Brad, oo nga, may problema. Ano problema mo? Sabihin mo sa akin. Kasi very tayo, talagang passionate naman tayo. Sabihin mo sa akin, ano yan? Pero Brad, sige nga, pwede bang magtakay ka? Isa lang muna. Hindi, binago na ako ni Lord. Sige na, Brad, parang wala ka namang pakisama. Isa lang naman. Isa lang talaga, bigyan kita. Pero pagkatapos to, sama ka sa church Pagkatapos to, mag-Bible study tayo, alpha tayo. Sige. Mamayang kunti. Lasing ka na, nag-i-English ka na. Are you with me? Amen. Tayo mo sana, may kilala kang ganon? Are you with me? Sabi ng iba, parang kuya tayo na. Basta may kilala kong ganyan, sabi ng iba, Are you with me? Amen. So this passage reminds us of the responsibility we have towards one another in the Christian community, mga kapatid. Kailangan po yun, mga kapatid. Amen? Amen. So believers are called to support to support and encourage one another while also challenging and correcting when necessary. Verse 24, the Bible says, "Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy." Nabasa na ba natin yung 23? Yeah. So 24 na tayo? Yes. 24. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you. Kita mo yung purpose niya? To present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Note the word, not just exceeding joy. Sabi ni John dito bago siya magtapos, kasi the next verse tapos na siya Kaya sabi niya, sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-aharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kalalhatian. Ano po yun? Ini-expect ni John, mga kapatid,
na huwag ka magko-compromise sa iyong pananampalataya. Hindi niya sinabing huwag na kayong magkakasala. Alam niya na magkakasala ka pa rin habang nabubuhay ka sa mundong ito. Why? Because meron tayong sin nature. Alam niya yon. Nandito pa tayo sa mundong makasalanan. Pero alam din ni Jude na meron tayong aral na nakadilim sa ating puso. May banal na espiritu na siyang tumutulong sa atin. May mga mananampalataya na nag-i-encourage sa atin. May mga, kaya mahalaga yung you have to get connected to the body of Christ. Amen? Sabi niya, sa kanya na makapag-iingat sa inyo. Diba? So in this verse, Jude concludes his letter with a high note of praise and exaltation to God, acknowledging God's ability to keep us from falling and present us faultless before His presence. Gusto niya na kapag humarap ka sa Panginoon, ubang, Lord, salamat Panginoon dahil kahit mahirap, Panginoon, na nakasunod ako, Panginoon, sa iyong kalooban. Alam ko, Panginoon, na mahirap, pero at least nagawa mo yung gusto mong pinapagawa sa akin. Hindi yung tumanda ka na. Alam mo na mayroong pinapagawa sa atin ng Panginoon, hindi mo na nagawa. Mabilis yung paglipas ng panahon, mga kapatid. Akala mo 1 taon lang, 2 taon, magugulat ka. 10 taon na pala. The book of Jude addresses the issue of false teachers under destructive influence within the Christian community. Ang dami niya, na kapag hindi ka nagpakatatag, ang daming mga nanliligayig na mga maring aral. Dati, ang gaganda ng mga turo, maayos naman sila. Pero what? Piniplis na nila yung mga tao sa kanilang message, nag-iiba na. Andito tayo sa panahon na ito ngayon, ha, mga kapatid. Sinasabi niya ito 1,000 years ago. Pero hanggang ngayon, nakikita natin yan. Jude urges believers to contend for the faith and to be on guard against those who pervert the grace of God and deny the teaching of Christ. This verse serves as a reminder to put our trust in God's power to keep us from falling and to ultimately present us faultless before His presence with exceeding joy. It offers hope and assurance to believers, reminding them of the sovereignty of grace of God. Sovereignty and grace of God. There are so many dangers today of which we need to be aware, not only of yielding to temptation and falling into sin. Ang daming mga false teaching pa. Hindi lamang sa mga tukso, hindi lamang sa pwedeng mga sa kasalanan na ino-offer ng bundong ito, na pag hindi ka kumapit sa salita ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, di mo papapansin kapag hindi ka naging maingat. Pwede kang mahulog. At kapag nandun ka na, sa tingin mo ba, basta-basta ka lang pakakawalan ng Satanas? Hindi. Pero hindi lagi huli ang lahat. Ino-offer ng Panginoon yung restoration, yung deliverance, yung breakthrough ng kanyang salita. The question is, willing ba tayo? It's up to us. There are so many dangers today, of which we need to be aware, not only of yielding to temptation and falling into sin, but being able to identify and avoid the influences of false teachers and apostates that are infiltrating the church today, with an increasing number of false doctrine and teachers are flooding with another gospel. Christ alone, through the power of the indwelling Spirit, can keep and preserve His children, which is why we are so frequently called to remain in Him and trust of His Word. Verse 25, to the only wise God. Last verse. Sabi niya, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. Tapos na siya. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesu Kristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kalalwatian,
kadakilaan, kapamahalaan, sa kapangyarihan mula pa noong una, ngayon, at magpakailanman. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. This verse is the concluding doxology in the book of Jude. And it serves as a powerful declaration of praise and adoration for God. The book of Jude is short but impactful letter that focuses on the importance of contending for the faith in the midst of false teaching and ungodly behavior. The verse begins with the praise to the only wise God, our Savior, highlighting the unique and unmatched wisdom of God. It speaks to God's perfect understanding, knowledge, and discernment. The following praises in the verse be glory and majesty, dominion and power, further magnify God's greatness and supremacy. These words convey a sense of awe and reverence for God's unmatched glory and authority. The concept of dominion and power also underscores God's sovereignty and control over all things, both in the presence and for all time. The verse concludes with a declaration, both now and ever. Amen, affirming the eternal and unchanging nature of God's attributes. This final phrase serves as a resounding affirmation of the timeless praise and exaltation due to God, reinforcing the unshakable certainty of His reign and majesty. What a great encouragement and wealth of its spiritual truth this benediction from Jude provides as he brings his short but dynamic little epistle to a close. That the only one who is able to keep you from stumbling in our Christian walk, and who will one day joyfully present us faultless before His glorious presence, is none other than our God and Savior, Jesus Christ. Amen? Amen. So the great praise here, earnestly contend for the faith. Summarize ko na mga kapatid, and then I will end this in prayer. Natutunan natin yung mga denying the faith. Sinusuyo yun? Mga murmurers, mockers, lustful, and spiritual. Pero sino yung mga sa propagating the faith naman? Keep growing, keep praying, keep loving, keep trusting. Ibig sabihin niya, manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Kasi yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiis, yung ating aral na tinanggap, yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, maghahatid sa atin ng buhay na walang hanggan. Alam natin ang kahinatnan ng mga tao na ayaw tanggapin ang salita ng Diyos, ayaw tanggapin ang Ebanghelyo, ayaw magsisi, gustong manatili sa kasalanan. Ito yung kanilang kalalagayan sa apoy ng impyerno. Pero gawin mo ng paraan, ipanalangin mo na agawin sila doon sa apoy na yun. Sa magitan ng salitahan ng Diyos na ibabahagi sa kanila. Would you stand up, my brothers and sisters? Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life, and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Go in peace and praise the Lord. Amen. Ulit mga kapatid, we thank you. We'll see you again, Lord willing, next Saturday, 6:30 p.m. here in Farmania. We love you and we're praying sa inyo. God bless you. Amen.